Ay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa inyo. Welcome sa panibagong vlog. Tingnan nyo, naka-t-shirt na ako. Grabe ang init na dito. Ay, yan na. Anong oras na? 5:30 na pero ang taas pa rin ng araw. Kailangan na namin ibabato ng konti. Kasi pag hindi ko binabato, baka hindi nyo na ako makita. Sobrang liwanag. At hanap ng merienda, as usual. Wala. Si Mrs. may trabaho. Hindi ko lang kung nasa trabaho pa yun o nag-grocery. And may cheese pala. Meron dito mga palaman. Ang problema, walang yung tinapay na matigas, yung Italian na tinapay. Kaya cheese na lang. Sana may tinapay wala na rin. Meron. Ito. Yun, di ba? Kung pwedeng ma-merienda dito. Ito siguro. Ayan. Ringo. Grabe, nagsimula ng uminit. Simula ng Lunes. Siguro Martes dahil Lunes para walang trabaho. Medyo malamig pa. Pero ngayon talaga, ang init na. Pag naglakad kayo sa labas, ang dami na naka-t-shirt. Good sign na yon, di ba? Paparating na talaga ang summer. Pero ano muna, bago mag-summer, siyempre mag-spring muna. Katulad ngayon, spring na. Yung summer siguro dito, mga ano pa June siguro umpisa ng summer. June hanggang August. Sobrang init talaga. Talagang parang nasa Pilipinas. So, yan. Prepare muna ako ng aking merienda. At ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog, di ba? Medyo busy Maraming trabaho. Pero yung trabaho kong mabigat nung isang linggo, tapos na. At ayun. Merienda muna. Ringo. Sa mga bata yata ito nakuha ko Cheers. Sama-sama na kayong magpapamilya doon sa bahay nyo, ha? Habang nagme-merienda ako, papanoorin ko muna to. Palagi kong pinapanood ngayon to. Si Daddy Frankie. Naawa ko dun sa mga dun sa sa mag-aama pala. Na-depress yung ina nila. Tapos na-depress din yung kapatid na panganay. Grabe, no? Mahirap talaga pag magkakahiwala yung mga magulang Diba? Tapos ang babata pa. Yun. Si Swiss. Padala kay Mrs. Gang Pilipinas. May pangalan pa yan, no? Mitzi. Yan. Yung pangalan ng Mrs. ko. Si Mitzi. Cheers tayo. Na sinabi niya halos bumigay na rin yung kanyang kaisipan. Saludos! At ayun, mag-aalas 7 na. Wala pa rin si Mrs. Akala ko dito lang yung trabaho niya. Tinawagan ko siya, ayun, malayo pala yung trabaho niya. Doon siya nagtrabaho ngayon doon sa trabaho ng Ecuadoriana na kaibigan namin sa malayo. So, palis pa lang daw sila nung amo niya. Hahatid siya dito. So, sabi niya, 30 minutes daw yung biyahe. Ibig sabihin, mga 7:30 pa yung dating niya. Tapos yung bunso namin, nagpunta na sa practice ng basketball. Yan yung panganay namin, nasa trabaho na. So, etong si Posty, kakagising lang. Dadalhin ko muna siya sa labas. Total, wala pa naman si Mrs. May pagkain na rin dito. So, yun, tara Posty. Tapos na ako mag-merienda. Ayan, ang dami pang kanin. Tapos si Mrs. Kaya pala nagluto siya kahapon ng madami. Dahil alam niya na malilate siya. So, ayun, meron pa tayo ditong chicken curry. Ayun yung hapunan namin. And, let's go. Talaga muna si Posty sa labas. At baka dito na to abuti ng ihi. Di ba? Tara, Posty! Yan, ready na siya. Tara, let's go! Labas ko muna sa Posty. At oras na ng labas niya. Alas 7 na ng hapon. Ganda pa rin ng araw. Maliwanag pa rin. Tsaka mainit na. Nag-ano lang ako, nag-hoodie pag ganitong oras. Medyo mawawala na yung araw. Medyo malamig na.
Pero hindi naman kalamigan. Okay lang itong ganito. Hindi naman yung makapal na jacket, di ba? Nasa labas na kami ni Posty. Posty, oh. Hey. Ayun, nandito na kami ni Posty sa labas. Parang koneho to. Hey. Dito lang kami sa malapit. Ayun yung park na pinuntahan namin. May laruan dito ng soccer. Tapos dyan lang yung bahay namin. Saan parte? Dito sa likod na to. So, malapit lang kasi iinit ko pa yung mga pagkain. Susunduin ko pa si Basti, yung bunso namin mamaya. Nagpa-practice lang ng basketball. At ito, tamang kain lang ng ng damo. Basti! School ng mga bata. Yung party na yan. Diyan nag-aaral yung mga anak namin ng maliliit. Pero tapos na, di ba? At konting tiyaga na lang, di ba? Tapos na yung aming panganay. Makapagpatapos na kami ng college. Ng university. University na yung aming panganay. Tapos yung bunso namin, magtatapos na ng high school. Bilis, di ba? Hey! Tara, Posty! Uwi na kami sa bahay. At mag-iinit pa ng mga ulam. Tara! Diyan mo! Hey! Tuwan-tuwa ka sa mga handa mo ha? Uwi na tayo. Dito. Saan punta? Ayun, iinit ko na ang kanin. Para pagdating ni Mrs. ay mainit, di ba? Siyempre ang ulam. Hindi ko alam kung kasya sa amin to. May hinang apoy lang. Siyempre magpe-prepare na rin ako ng mga plato. At mga kutsara, no? Para sa hapunan namin. Tatlo lang naman kaming kakain. Si Basti, yung bunso namin, ako, at si Mrs. At yung panganay namin, pang uwi nun? 10:30 pa. Pero na ako para dating ni Mrs. kakain na lang, di ba? Sigurado pagod yun. Ang laki na nakuha kong kutsara. Kakauhaw na ngayon. Grabe. Init na kasi. Lalo na siguro sa Pilipinas, no? Sarap uminom ng malamig na tubig. Pero dito hindi pa pwedeng malamig na tubig eh. Pag uminom ka ng malamig na tubig sa panahon dito, pwede kang makakuha lang ng yung sakit sa lalamunan. So, hindi mo na tayo pwedeng uminom ng tubig. Pero meron naman ako ditong malalamig. Yan, yung may spirit na tubig. Yan. Hintayin ko lang si Mrs. Prepare naman ako para sa pagsundo kay Bunso, kay Basti. Ikaw, nakakain ka na. Ha? Dumating na yung pagkain niya. Nasaan ba yun? Hindi ko lang kung ilang linggo ito bago dumating. Tuwing 2 linggo siguro. O kada 1 buwan. Ayan pagkain ni Posty yan. In-order namin sa Amazon. Medyo pricey rin to. Di ba? Mahal din magkaroon ng aso ha. Gagastusan mo pa ng turok. At pag hindi mo pa iningatan, magkakasakit yan. Mahal din ang paggamot. Di ba? Kaya pag may aso kayo, responsible lang, di ba? Pasi, ha? Para laging okay. Gusto niya yan, oh. Minamasahe, oh. Tingnan niyo naman ang mukha, oh. Among-amo, ha? Yan, oh. Ay, dito muna tayo habang nag-aantay. Mamayang konti, alis na ulit ako. Para sa mundo kay Bunso.
Malapit na rin si Mrs. Lapit lang naman din yung court dito. Matagal kasi magbihis ang mga yon, katulad ni Basti. Ang tapos ng basketball nun, 7:45 yata. Lalabas yun mga ano pa. Mga mag-8 siguro. Magbibihis pa mga yun eh. Buti hindi naliligo sa basketball. Sa court. Iba naliligo pa, di ba? Ay. Dami pa rin tao sa park ko. Mga bata naglalaro. Mag-aalas 8 na pero ang liwanag pa, no? Pero nandito pag magsa-summer. Lapit lang ng port dito sa amin. Walang magdalaro mga Pilipino ngayon eh. Sarap sana mag-shooting, di ba? Pero magpa-park na ako dito. Dito ko na hintayin si Basti. Nakauwi na si Basti, nagkasalisi kami. Ay. Buti na lang tumawag siya sa akin. Nandun na pala siya malapit sa bahay. Kaya wala pa rin naman siyang susi. Buti na lang malapit lang yung bahay namin dito. Ayan, dito na ako sa bahay. Nandito na rin si Mrs. kasabay ni Basti. Kasalisi kami. Liwanag pa kasi ng ano eh, ng mag-aalas 8. Kaya sabi niya, kala niya daw hindi ko siya kakaunin. Pero sinabi ko sa kanya kanina pag alis niya, kakaunin ko siya paglabas. Hindi pala kami nagkaintindihan. Dito na ako sa bahay. Ano kayong balita sa assignment ng batang yun? Binidyohan ko siya nung nagluluto siya ng carbonara para sa school nila. Habang nagluluto siya ng carbonara, magdadab siya ng ano, papaliwanag niya kung paano magluto. Pero sa language ng French. So, marunong na pala mag-French itong batang to, di ba? Buti na lang yung garage namin ganito. Mahirap buksan yan. Pero yung ibang garage dito, eto hindi na nakawan. Pero palay ko na nakawan din, may butas. Ayan, may butas. Eto na nakawan. Doon sa lumang bahay namin dati, palaging pinupuntahan na magnanakaw. Kasi madali lang ano eh. Pag nasundot mo dito, nabubuksan na eh. Yan o. Eto hindi na nakaw. Hindi na nakawan. Yan na nakawan. Yan o. Basta may mga butas na ganan. Eto, tinakloban na. Ayan, may butas.
Meron silang sinusundot para pagkasundot nun, mabubuksan na nila. Ayan, meron din dito. May butas. Halos lahat ng garage dito. Ganun. Pero yung sa amin hindi, kasi iba yung lock nung sa amin. Kasi yung may-ari ng bahay namin dati nagtitinda ng tela. So meron siyang sasakyan na malaki, yung parang maliit na truck. So pinapasok niya dyan sa garage. Kaya siguro yung ano niya, yung garage niya malaki. Tingnan niyo yung garage namin malaki, yung puting yun. Pero yung mga garage na iba, normal. Kasi pinapasok na yung ano niya, yung mini truck. So andito na ako sa bahay. Andito na ang dalawa. Tingnan nyo ang alas 8. Maliwanag pa. Hindi katulad sa Pilipinas, no? Madilim na pag alas 7. Hindi mo ako tinawagan. Nag-aabang ako doon. Prima. Hindi mo dahil. Kain na tayo. Hallelujah! Napot na tayo ang kamay ko eh. Ano oras ka nagtrabaho doon? Alas 3. Alas 3. Hanggang 7:15. Yung amo ni Mrs. na yun, ultimong biyahe. Takbo na yung ano nun, sweldo. Mga gandahan. Kain na na. Hindi na ako madami pa yan, ha? Pagsasain ka lang si Marcos mamaya. Okay. Kaya ba niya mo? Yun, kain na na. Thank you, Lord. Ay, tapos na naman ang kainan. Ready na naman para matulog, di ba? At bukas ay trabaho na naman. Tingnan nyo naman ang kalat ng aso na to. Yan ang problema. Pag laging may regalo, pag bumabalik yung mga anak namin, lagi silang may regalong stuffed toys. Tingnan nyo ang nangyayari. Oh. Yan oh. Ang dami na namang kalat. Galit na naman ni Mrs. niyan. Si Basti matutulog na rin. May bagong bag si Basti, oh. Ang kanyang elite. Ba't violet ba ta? O blue? Blue. Ba't blue ang pinili mo? Ayan, oh. May lalagyan na siya ng sapatos sa ilalim. Tapos lalagyan na ng uniform dun sa ano. Sa ibabaw. Maganda, ha? Ang laki na. Nilalagyan na din ng laptop sa likod. Okay na okay pang travel to, ha? Bag na to. Magkano to? 80? 80 euros. Ayan, ganda. Ayan yung gamit niya ngayon sa ano, pa-practice ng basketball. Nasaan yung isa? Tinapon mo na? Sa to. Oh, tinago niya yung isang ginagamit nila, yung mismong tatak yung court nila, yung basketball team nila. So, dito ko natapusin ang vlog ko ngayong araw na to. Siyempre, shower muna, mag-edit, and tulugan na. Para bukas. Ang maganda naman doon Huwebes na kagad bukas, di ba? Masyado tayong advance eh. Dadalawang araw na itatrabaho. Kukunti ngayong araw eh, na? Nagsimula lang Martes. So, 4 na araw lang yung trabaho. At ayun, kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ingat palagi kayo. At ayun si Mrs. nagtutupi ng mga damit. And kita-kits tayo sa susunod na vlog. God bless sa inyo. Ciao!